Hello po mga kapitek! Unang-una po sa lahat, ang PTEC team ay taos-puso po nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta, pag-like, follow, and share ng aming mga videos. Ngayong araw po ay pag-uusapan natin kung paano nga ba makakakuha ng mataas na puntos sa classroom observation. Kaya stay with me until the end of the video. Dahil tatalakayin natin ang isang mahalagang indicator mula sa Domain 1, ang Content Knowledge and Pedagogy. Pero bago tayo magsimula, isang mahalagang paalala muli mga kapitek. Ang mga impormasyong ibabahagi natin ay batay sa aming interpretasyon at pangunawa. Ang inyong school head, classroom observer at mga division officials pa rin ang may pangunahing batayan sa kung paano ito ipapatupad. Lalo na dahil sila ang higit na nakakaalam sa inyong actual na performance. So simulan na natin. Ating pag-usapan ang Domain 1, Content, Knowledge, and Pedagogy. Particular na ang indicator 1.1.2 o Apply Knowledge of Content within and across curriculum teaching areas at ang gamit ng classroom observation rubrics. Tulad na lamang ng isang guro, kapag nagbibigay ng performance task sa kanilang mga estudyante, dapat alam muna ng mga bata kung ano ang target nila. Kapag malinaw ang criteria, maiiwasan natin ang subjective judgment. Kaya mga kapitek, bago ang classroom observation, mahalagang balikan at pag-aralan ang classroom observation rubrics ng bawat indicator. Sa classroom observation rubrics, nakapaloob kung ano ang mga inaasahang makita ng classroom observer sa actual teaching performance na naka-align syempre sa ating Philippine Professional Standards for Teachers or PPST. At tandaan po natin, may skill na dapat ipakita ang guro base sa kanyang career stage. Sa rubrics, ang proficient o teachers 1 to 7 ay inaasahang mag-demonstrate ng accurate and in-depth knowledge of content habang ang highly to distinguished teachers or master teachers 1 to 5 ay inaasahan namang mag-apply ng high level to exceptional knowledge of content and pedagogy within and across curriculum teaching areas. Ngayon naman ay unawain natin ang mga keywords sa ating indicator 1.1.2. So may tatlong importanteng konsepto po tayong dapat tandaan. Una ay ang content knowledge. Pangalawa, within curriculum teaching area. Pangatlo, across curriculum teaching areas. So let's start with the content knowledge. Ang knowledge of content ay hindi lamang tungkol sa pagiging eksperto sa topic, kundi kasama dyan ang abilidad o kakayahan po natin na pagsamahin ang tamang content, teaching strategies at paggamit ng angkop na pedagogy upang maging meaningful ang learning experience ng mga estudyante natin. So ang number 2 naman ay within curriculum teaching area. So kapag sinabi nating within curriculum teaching area, tinutukoy nito ang intradisciplinary approach na kung saan nag-integrate tayo ng topics or learning competencies sa loob mismo ng learning or subject area at within grade level. Tulad na lang ng halimbawa na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. Sa mathematics, meron tayong lesson tungkol sa divisibility rules. So bago talakayin yung divisibility rule, maaari nating balikan ang konsepto ng multiples of 5 and 10 na nakapaloob pa rin syempre sa curriculum guide. So ipapaalala natin sa mga bata ang dating konsepto at ipapakita kung paano ito konektado sa bagong lesson nila. Sa ganitong paraan, binabalikan natin ang dating knowledge at ginagamit ito upang mas maunawaan nila yung bagong learning competency. Iyan ang isang halimbawa ng application of knowledge within the curriculum teaching area. Ang pangatlo naman ay ang across curriculum teaching areas. Ngayon naman, pagdating sa across curriculum teaching areas, gumagamit tayo ng interdisciplinary approach o ang pag-integrate naman ng concepts or learning competencies mula sa ibang learning area or subject area na cited pa rin syempre sa curriculum guide at in any grade level. Halimbawa na lang ay ang lesson na nakikita nyo rin dyan sa screen sa Araling Panlipunan tungkol sa klasifikasyon or signal na bagyo.
So, maaari nating iugnay ang speed, distance, and time ng mathematics or science as subject. So, gamit ang formula, maaring ipakita sa mga bata kung paano ginamit ang numbers at measurement upang magkaroon sila ng mas malinaw na pangunawa tungkol sa kilos ng bagyo. Sa ganitong paraan, nakikita ng mga bata ang koneksyon ng dalawang topic sa totoong buhay. Kaya mga kapitek, hindi ibig sabihin na dahil nabanggit ang subject ay automatic across curriculum teaching area na yon. O kaya naman ay ang pagbanggit sa mga halimbawa ng pangalan ng mga bayani ay nagkakaroon na tayo ng integration. Dapat po ay mayroong pagpapaliwanag. At para makakuha ng mataas na puntos sa ating classroom observation, dapat makikita po natin dyan ang in-depth and accurate knowledge about the topic. Ganun na rin ang pagpapakita ng integration na dalawa, ang within at cross-curriculum teaching area. Kaya bago ang inyong classroom observation, know your indicator, know your rubric, plan your integration, and teach with purpose. Hoping po na meron po tayo ulit natutunan sa video na ito. Hanggang dyan na lamang po at see you ulit sa mga susunod na videos. God bless po mga kapitek!